Okay. Magandang araw sa inyo mga kapatid at mga kababayan. EJ Morse is back. Sana saan mang kayong dako ng mundo ngayon ay nasa maayos kayong kalagayan. Thank you once again for allowing me to be part of your day. At sana dun sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe. Kindly hit the notification bell as well. The like button. And please do share this video later on. Maraming nagkakatuwaan at masasaya ngayong araw na ito dahil sa pagkakahuli ni Pastor Kibuloy kahapon. At marami din naman natural na nalulungkot. Lalong-lalo na yung mga followers niya na hanggang ngayon ay hindi pa rin tumitinag. Ganun pa rin ang paninindigan. Yun ang pinagtataka natin. Sobra talaga ang kanilang pananalig sa kanilang Diyos. Talaga ang tingin nila, Diyos si Kibuloy. Paniwalang paniwala sila hanggang ngayon na si Kibuloy ang may-ari ng universe. At may nagmamay-ari ng kanilang mga kaluluwa. At hindi raw sila makakarating sa langit kung hindi dadaan sa kanya. Yan po ang mga rhetorics ni Pastor. Ayoko na nga tawagin Pastor ni Kibuloy. Dahil ang Pastor nag-guide sa tao para mapaigi. Etong si Kibuloy, igina-guide niya ang mga miyembro niya para mapasama ang buhay. Eto, tingnan nyo yung mga pinagsasasabi ni Kibuloy bago ito nahuli. At bago ito, ngayon nagmumukha ng kawawa dun sa kanyang pagharap sa media kahapon nung i-present ni SILG Benhar Abalos. Nakaposas at mukhang hanggat maaari wag na sana siyang makita at kung maaari umurong yung buo niyang pagkatao. Sa totoo naman talaga naman nakakahiya yung nangyari sa kanya. Siya yung anointed or appointed son of God. Ngayon tingnan mo, humaharap sa media na nakaposas at nakatakip ang mukha dahil sa hiya. Pero once again, tignan natin yung mga kanyang pinagsasasabi kung paano niya nakukumbinsi at hindi ko maintindihan paano nakukumbinsi doon sa sinasabing siya daw ang nagmamay-ari ng universe. Siya daw ang nagmamay-ari ng mga kaluluwa ng tao sa buong sangkatauhan. Kasama tayong lahat doon. Of course, ang naniniwala lang naman yung kanyang mga diehard fans. Sorry, diehard fanatic followers. Eto, tingnan nyo mga pinagsasasabi niya dati. Tingnan nyo. Marami pa ito pero pumili lang ako. Ako ang bagong langit. Lumindol kahapon. Sunod-sunod, may mga aftershocks pa. Baka totokanin ko yung sinasabi niyong pindutin ko yung vibrator na sa libutan. Alam ng Ama sa langit kung ano ang nangyayari dito sa lupa. Huwag yung galitin ng anak, ha? I am now the owner of the earth. I am now the owner of the world. Sabi ko, Lindol, stop! Tatay ninyo si Lucifer, tinalo ko dito. Ako ang daan at ang buhay. Amen. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Ako ang may-ari ng kaluluwa nyo. Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Okay. Anong masasabi nyo sa mga
pinagsasabi ni Kibuloy. Nakumbinsi ka rin ba? Na pati lindol kaya niyang pahintuin? Na hindi ka makakarating sa langit kung hindi ka dadaan sa kanya? Na siya ang nagmamayari ng universe? Siya ang nagmamayari ng ating mga kaluluwa? Mga miyembro ng KOJC, hindi ba kayo nakakapag-isip-isip na baka itong pinaniniwalaan nyo may tililing sa ulo? Para sabihin niyang anak siya ng Diyos. Nasa naman yung katinuan natin para maniwala dito? Lalong-lalo na may mga sumulpot na nagrereklamo tungkol sa mga pinagagawa niya. Hindi pa rin kayo natinag, although alam ko naman kukunti na nga lang kayo. In the first place, hindi naman talaga totoo yung 6 million na membership nyo. Kahit na sama-samahin pa lahat ng miyembro sa buong mundo, kung meron man kayo sa saan mang sulok ng daigdig meron. Unang estimate nga ni Arlen Stone, malaki na ang 30,000 na total membership nyo. Most likely, mga 8,000 nga lang daw. At pag meron pala kayong mga rally-rally sa mga probinsya, the same group of people ang dinadala nyo galing Davao. Binibit-bit nyo para lang magmukha kayong marami. Kung saan sa aking probinsya pumupunta, the same technique na ginagamit nyo. O ngayon, tingnan naman natin yung mga salita ng kanyang mga nabiktima. Nakakaawa ang mga ito. Ito, nabiktima niya na mga underage pa. Na ngayon, matagal-tagal na rin na panahon na natauhan din sila at awang-awa sila ngayon doon sa mga miyembro na kabataan na hanggang ngayon ay nakakulong pa sa poder ni Kibuloy. Kaawa-awa mga kabataan ito, lalo kasi sinasabi ni Arlen Stone, marami siyang kakilala pa na nasa loob na hanggang ngayon hindi makakalas kay Kibuloy. Kawawa naman ng mga taong ito na sana naman unti-unti na kayo matauhan, malaman nyo na hindi talaga totoong Diyos ang inyong wino-worship. Na may katotohanan ang mga mali niyang ginagawa na pinaparatang sa kanya. Sana unti-unti na kayo matauhan ngayon na nakakulong na itong inyong pinaniniwalaang Son of God. Ngayon naman, sige, para makumpleto itong ating programa, tignan nyo, panoorin natin itong mga tatlong kababaihan na nagkumalas at nagreklamo at ang isa ay kasalukuyan nagreklamo na may demanda tungkol sa ginawang pangre-rape sa kanya. Itong si alias Amanda. Ito yung latest na kaso na kanyang, ito actually ang isa sa mga naging problema ni Kibuloy kaya siya nabigyan ng warrant of arrest. At nakaririmarim na marinig ang detalye ng kanyang kwento. So, tatlo itong sunod-sunod na ipapalabas natin at inyong panoorin. Trying to say now is that if you love your souls and if you don't want to be bankrupted, if you don't want to be torn apart from your families, if you don't want to be stressed out, if you don't want to be sick,
You know, if you don't want to be ignorant, do not go inside the kingdom of Pastor Apollo Kibuloy. Just don't even try it if you don't want your life to be miserable and destroyed. I am Arlene Stone. I am here in Minnesota, USA. Isa po ako sa mga pastoral ni Pastor Apollo C. Kibuloy nung ako po ay nandoon kasama nila. I was 15 years old po nung una po ako na-convert kay Kibuloy. Namamalimos po ako doon sa Amoranto. Pinadala po kami from Davao to Manila para mamalimos po, at ang una ko pong natirahan, una po namin natirahan ng aking sister ay Amoranto Coliseum dyan sa Cubao. At pinapapanggap po kami ng mga pipi at bingi at mga fake na student po. Pero bago po kami pinapagtinda dyan sa Manila, nag-umpisa po kaming magtinda ng putot kutsinta sa Davao hanggang kami po ay trinafic sa iba't ibang panig ng Mindanao. Isa po ako sa bestseller ni Kibuloy, kaya ako po ay isa sa mga naipadala sa Manila upang kami po ay magtinda. Kapag kami po ay hindi po makakuta at hindi po mabinta ang aming mga paninda, kami po ay may mga punishment. Isa po sa punishment namin ay pinapalo po kami, pinapa-fasting, pinapahiya po sa harapan ng mga workers. Ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Kibuloy. It was 60 slashes po, at ako din po ay nakaranas na mabatukan ni Kibuloy. Bilang pastoral po, ako po ay nagmamasahe ni Kibuloy at sa kanyang mga spiritual wives. At noong una po akong magsalita, in 2019, ako po ay inalok nila na bayaran upang manahimik. Pero hindi ko po tinanggap ang alok na yon dahil ako po ay maganda naman po ang ating trabaho dito sa States at malaki naman po ang aking kinikita dito. I am blessed, kaya hindi ko po tinanggap yon kasi ang importante po sa akin ang magigyan ng justice ang aking mga kasamahan na sobrang inabuso. It's not just for me but for my people who were very abused, especially po sa mga minors, no, ng mga inabuso ni Kibuloy. Yun po ang masakit para sa akin. Marami po akong mga kausap ng mga survivors from different part of the world po. At sa akin po sila lumalapit, nag-vent out po sila sa kanilang mga struggles. Kaya po ako ganito, courageous para po sa kanila, hindi po para sa akin. Kasi ako po ay nakapag-umpisa na at nalagpasan ko na po ang struggle na mag-umpisa sa bagong buhay. Pero ako po ay nasasaktan para sa kanila kasi marami po sa kanila na until now, they are struggling. Especially po yung mga minors na masyadong inabuso ni Kibuloy. Doon po ako masyadong nasasaktan. Kaya hindi po ako mananahimik hanggat hindi po tayo makakuha ng justice for everyone. Kaya ito po ang aking panawagan na sana po ang ating mga mambabatas dyan sa Pilipinas ay bigyan nyo naman ng tuon yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababaihan na sobrang inabuso. Maraming salamat po kay Senator Risa Hontiveros for looking into this matter at sa iba po ng mga mambabatas natin. Pinagsamantalahan ako ni Pastor Kibuloy bilang menor de edad na pinaniwala nila ako na hindi dapat questionin ang pagsasamantala niya dahil mali na questionin ng ama. Noong 2009, 12 years old na ako noon, sumisimba na kami sa KJC. Na mag-attend at kumanta sa open field concert sa Davao City. Kaya nagpunta ako, ang kapatid ko at ang nanay ko at isa kong kapatid na lalaki sa Davao City, kung saan nakasama ulit namin si Kibuloy for the second time. Pagkatapos ng concert, inimbitahan ako na mag-apunan kasama si Kibuloy, kasama ang isang babae na si Ingrid Canada. Doon ni-recruit kami ni Ingrid, kami ng kapatid ko na maging full-time workers. Ang sabi sa amin, bibigyan kami ng libreng paaral sa Jose Maria College or JMC. At magkakaroon ng allowance, may free board and lodging. Ang sabi pa, magiging party daw kami ng choir group ni Kibuloy at mga kasama daw sa mga palabas niya sa live TV. Makakasakay daw kami sa aeroplano ni Kibuloy, makakapag-travel daw kami ng libre. At doon po pumayag ang aking ina. Noong July 2013, 16 years old na ako nito, na-promote kami bilang close-in pastoral. Sa puntong ito, nilipat kaming magkapatid sa isang dorm sa loob ng KJC Davao Compound. Pagtungtong ko ng 17 years old, mas naging maselan na ang ipinapagawa nila. Tanda ko pa, September 1, 2014, kasi kakatapos lang ng tribute program ng KJC, tutulog na sana ako. Pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, magpunta daw ako sa dining area ng Bible School dahil pinapatawag daw ako ni Jacqueline Roy. Pagpunta ko doon, andun nga si Jacqueline Roy, pero walang ibang tao sa dining area. Madilim at tahimik na kasi this oras na ng gabi. Tulog na yung ibang mga kasamahan namin. Kinausap ako ni Miss Roy. Ang sabi niya sa akin, Amanda, connection mo ito sa amahan. Privilege na mapabilang sa pastoral, isang tipay mo ang sarili mo. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nakahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya pa, wag ko daw pagdudahan ang anuman ng mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko, maghanda daw ako, maligo, mag-toothbrush. Sinabihan pa ako mag-blow dry ng buhok. Litong-lito ako noon, pero sumunod na lang ako. Sabi ni Jacqueline Roy, kunin ko daw yung isang pajama ko at binigay ko sa kanya.
kasi aamuyin daw niya. Ginawa ko naman. Pagkabigay ko ng pajama ko, inamoy niya at biglang sabi, ipapahiram na lang daw niya ang pajama niya. Bumalik ako sa kwarto ko at siya naman, kinuha niya yung pajama niya. Bago ako maligo, pumunta si Jacqueline Roy sa kwarto ko at binigyan ako ng isang t-shirt na may botones at pajama pants. Isang bote ng shampoo na Palmolive Violet at lotion na pabango ng Bath & Body Works brand. Ang specific sa The Enchanted na paborito daw ni Kibuloy. Hindi ko po talaga makakalimutan ng mga yan. Maligo na daw ako at magkuskus ng maayos. Hinihintay daw ako ni Jacqueline Roy sa kwarto ni Kibuloy. Pagkatapos kong maligo at mag-blow dry, pumunta ako sa kwarto ni Kibuloy sa Bible School building. Yung kwarto na yon may 2 pinto. Yung unang pinto bukas na. Kaya pumasok ako doon. Yung isang pinto papunta sa main room ni Kibuloy. Pagkatok ko, sa pangalawang pinto pinagbuksan ako ni Jacqueline Roy. Inakay niya ako sa may kama ni Kibuloy. Nakita kong natutulog at naghihilig pa. Noong una, pinaupo muna ni Jacqueline Roy sa kama, malapit sa paa ni Kibuloy. Natulog pa rin noon. Pinakita ni Jacqueline kung paano daw imamasahe si Kibuloy. Sabi niya, unahin ko daw sa paa. Nakinig lang ako habang dinedemo niya. Tapos sabi na lang ni Jacqueline, hintayin ko na lang daw na sabihin ni Kibuloy kung anong sunod na gagawin. Sabi niya, hanggat walang sinasabi si Kibuloy na pwede na akong umalis, hindi ako dapat lumabas ng kwarto. Matapos siyang magbilin, lumabas na siya ng kwarto. Pagkaalis ni Jacqueline, sinimulan ko na yung pagmamasahe hanggang sa namasahe ko na ang paa at likod niya. Inaantok na ako that time kasi halos 1 a.m. to 2 a.m. na po siya. Gising na si Kibuloy nito tapos sinabihan niya ako na umupo daw sa gitna ng kama. Sumunod lang ako sa instruction, umupo ako na naka-cross legs. Nung itutuloy ko na dapat ang pagmamasahe, tumayo siya at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang botones ng t-shirt ko hanggang sa tuluyan niya tinanggal ang buong t-shirt ko doon at tinanggal niya ang aking bra. Pagkatapos hinawakan niya ang balikat ko at hinila pahiga sa kama. Nung nakahiga na ako, pumaibabaw sa si Kibuloy tapos kahit pareho pa kaming nakapajama nun, kinikis-kis niya ang ari niya sa ari ko. Sinimulan niyang halikan ng leeg ko, nanigas na ako ng gusto. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Paumanhin po, Madam Chair, kung maselan ito, halo po ito sa aking sinumpaang salaysay. Nung tinigasan na siya, sinimulan niyang tanggalin ang pajama at pants at underwear ko. Sinipsip na ang dibdib ko, tinanggal din niya ang pajama pants at brief niya na nanginginig na ang katawan ko sa takot. At nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantala ni Apollo Kibuloy nung siya ay natapos na. Pumunta siya sa CR. Tulala pa rin ako, nakatitig lang sa kisame. At dito nagsimula na akong umiyak. First time ko kasi ito. Ang dami kong tanong pero inisip ko na lang para makampante na baka ito ang kalooban ng ama sa buhay ko. Pagkabalik ni Kibuloy, galing CR, inutusan niya akong magdamit na ulit. Umupo ako sa sulok ng kama at patuloy ang pag-iyak ko. Tapos tinawag ako ni Kibuloy. Sabi niya, Amanda, umiga ka dito sa tabi ko at matulog ka na. Natulog ako nakatalikod sa kanya pero niyakap niya ako at humawak pa sa dibdib ko. Pagdating ng alas 6 o alas 7, pinabalik na ako sa kwarto ko. Sinabihan niya pa ako, mamaya paggising mo ng maaga, huwag kang lalabas sa main na pinto. Doon ka sa likod sa garden. Mula noon ay inobserbahan ko na ang mga miyembro ng close-in pastorals. May isang pastoral lagi na maliligo, magbibihis at gagamit ng kaparehong shampoo at body wash na ginagamit ko. Tulad rin sa naranasan ko, babalik ang pastoral mga alas 6 o alas 7 ng umaga. Mula noon, gusto ko na talagang umuwi sa amin. Hindi ko naintindihan ng KJC ministry. Noong 2016, may misa sa open field sa loob ng compound ni Kibuloy. Habang nangangaral siya, hiniram ko ang telepono ng isang kupang kasamahan at tinawagan ko ang nanay ko na saktong nasa airport noon. Napaiyak ako habang nagmamakawa sa nanay ko na balikan ako sa compound. Pagdating niya, napaiyak ako ulit. Nanghingi ako ng pamasahe kasi sabi ko, gusto ko nang umuwi at sabihin sa kanya ang mga totoong nangyayari. Pagkaalis ko sa KJC, pumunta naman ang nanay ko sa Davao City para i-rescue ang kapatid ko. Pinahirapan nila ang nanay ko. Pero dahil minor ang kapatid ko, sa kalaunan ay na-release din siya. Okay. Ayan. Nakita nyo yung mga
sinasabi nung mga dating miyembro, kasama ito sa mga pastoral, na talagang napagsamantalahan, inabuso ng sinasabing Son of God. Ang Son of God na maraming sumasamba ngayon ng mga miyembro na puro kahayupan ang nasa isip. Tingnan nyo si Arlen Stone, no? Umpisa sa 15 years old. Pinaglalako ng mga kung ano-anong paninda para lang makadagdag sa kayamanan ni Kibuloy. Dinadala kung saan-saan dahil magaling daw siya magbenta nung araw. Isa sa mga nagiging top seller. So, kung saan-saan siya dinadala, isipin nyo at age 15 na dapat nag-aaral, dapat kapiling ng magulang, pinagtitinda kung saang-saang probinsya hanggang sa madala na yata sa US yan para makalikom ng pera at may quota na dapat ma-achieve ng tao every day. Kawawa. Yung isang babae, hindi ko nga lang nakuha ang pangalan, pero ang ganda rin nung sinabi niya na kung ayaw niyong masira ang buhay niyo, basically yun ang sinasabi niya, kung ayaw niyong masira ang buhay niyo, ang buhay ng mga anak niyo, wag na wag niyong susubukan man lang na pumasok sa organisasyon na ito ni Kibuloy. Pero ang pinakamasakit na kwento, dahil ito'y detalyado, ito ay kwento sa Senado, ay yung kwento mismo kung paano siya ginahasa ni Kibuloy. Ito si alias Amanda. Detalyado ang pagkakakwento na hindi mo naman sasabihin na imbento. At ito, sa kanyang edad na tingin ko, well, hindi na siya underage pero bata pa rin ito. Hindi ito magkikwento ng ganitong nakakahiyang kwento kung hindi totoo. Nakaririmarim ang kwento niya na hindi kayang ikwento ng ordinaryong babae kung hindi man niya na-experience ito. Nangyari ito, underage pa rin siya. Can you imagine na ginawa ni Kibuloy sa kanya? Lahat pala ng mga tinatawag na inner pastoral, may kanya-kanyang toka. Bawat oras, araw-araw, iba-ibang babae, iba-ibang kabataan ang pinagsiservisyo ni Kibuloy. At may mga ginagamit siya, yan sila Roy, isa sa mga nahuli ngayon. Ginagamit niya na taga-dala sa kanya ng babae. Talagang daig pa ni Kibuloy ang buhay hari. Walang kapagod-pagod na nagkakamal ng kayamanan. Walang kapagod-pagod. Dinadala ng babae. Siyempre may tagaluto yan. May taga-masahe. Baka may taga-paligo pa. Daig pa ang buhay hari. Lahat ng luho sa mundo, kinukuha niya na. Actually, nakuha niya na. Dahil sa paghihirap ng kanyang mga miyembro. Can you imagine magkano ang halaga ng eroplano? Magkano ang halaga ng helicopter? Magkano ang mga malapalasyo niyang mansyon ay tinatayo? Naipatayo niya lahat yan nang wala siyang hirap kundi yung pagsasalita niya lang. Yung kanyang gift of gab. Sinasabi. Na-develop niya yung kanyang matinding pambobola sa mga tao.
Grabe ang net worth ni Kibuloy, grabe ang mga kayamanan niya, grabe ang mga naipatayo niya mga buildings, ang ikta-iktaran niyang property dyan sa Davao. At ang alam ko, pati yata sa US may mga properties yan. Ang pangako yata sa mga miyembro, ang bola niya sa mga miyembro, pagsisinungaling niya, sasabihin niya, isa kayo sa nagmamay-ari ng ating mga kayamanan na yan. At lahat sila ay blind followers, lahat sila ay sumusunod lang sa mga sasabihin ni Kibuloy. Wala man lang siyempre nagtangka sa kanila na i-check, katulad ng mga pinatayo niyang buildings, nakapangalan yan sa, hindi naman kayo part ng corporation na owner, na co-owner ng mga properties na yan. Talagang sila kasi, mga blind followers nga, hindi nila kini-question. Pag sinabing isa ka na rin sa may-ari ng mga properties na yan, bolang-bola sila, paniwalang-paniwala ang mga miyembro. Okay, tingnan naman natin ngayon kung ano ang nangyari dito kay Kibuloy nung maaresto. Na ang sinasabi ng mga kanyang mga panatiko, kamukha ni Torion, although si Torion, siyempre, lawyer yan. Talagang ang lahat ng mabubuti, lahat ng mga instructions sa kanya ni Kibuloy, susundin niya. Natural yun kasi baka bigla siyang palitan na lawyer pag hindi niya ginawa yun. Pero talagang nakakainis kung papakinggan niyo mga pinagsasasabi niya. Ganon din yung mga pinagsasasabi nung iba pang mga opisyal niya, isa na doon si Cardona. Ang isa pang ang mga nakakainis pa rito, yung mga senador na the last minute ay gumagawa pa ng effort para makaligtas si Kibuloy. So tingnan natin itong mga video na to para makita ninyo ano ikinilos mga pinagsasabi ng mga tao na nagpupumilit na iligtas si Kibuloy kahit na doon sa last minute na. Nung malapit na talagang mag-assault, final assault itong PNP, itong sa pamumuno ni General Torre, nakahanda na yung final assault pero sinasabi naman itong si Torion wala naman daw silang warning na may magkakaroon ng final assault at si Kibuloy daw ay hindi naman nahuli kundi sumurrender sa ISAF. At galing daw sa bundok. Alam naman natin na kaya niya sinasabi to, sobrang galit nila kay Torre. Kahit naman ikaw na sa side nila, maaasar ka kay Torre dahil naninindigan talaga ang police general na to. Maiinis ka pag sinasabi niyang hindi kami aalis dito hanggat hindi namin dala si Kibuloy. Kung ikaw na sa side ng KOJC, magagalit ka rin talaga. Kaya ngayon, ang dami nilang kwento para lang i-discredit yung general. I-discredit ang PNP, i-discredit ang DILG. Tingnan natin tong video na to. Ang nakakapuno ito na may markang agila ay si Pastor Apollo Kibuloy ayon sa PNP. Nakita nyo ba itsura ng inyong pastor na inyong nilalagay sa pedestal? Hindi ba walang iniwan
doon sa ibang kriminal na mga hinuli ng pulis? Pareho itsura, di ba? Yung ibang wanted na mga hardened criminals na naaresto at saka itsura ng inyong hinahangaang appointed son of God, iisa itsura ngayon, di ba? Hindi nyo ba naisip na kung yan ay appointed son of God, hindi aabot sa ganyang kahihiyan yan? Unang-una, hindi yan dapat gagawa ng mga kasalanan ginawa niya. Pangalawa, hindi yan naaabot sa mugshot at saka haharap sa publiko na nakaposas. Dahil kung may power siya bilang son of God, kaya niyang pahintuin ang mundo. Kaya niyang i-freeze lahat ng tao. Para ang makikita lang natin yung kabutihan niya kung meron man. Kaya lang, nakita natin talaga na mga kababayan, mga miyembro ng KOJC, si Kibuloy ay isang normal at isang abnormal na tao. Hindi siya anak ng Diyos. Por Diyos, por Santo. Hindi siya anak ng Diyos. Matauhan na kayo. Kaya, eto, pinaglalaban nyo. Gusto nyo i-discredit si General Torre. Gusto nyo sabihin na hindi siya sumuko. Gusto nyo palabasin na naaawa na si Kibuloy sa mga tao, sa mga KOJC members, kaya siya sumuko. Malinaw na malinaw, alangan namang kulang sa information ng ating presidente, malinaw ang sinasabi ni PBBM na wala naman talaga siyang choice na at magkakaroon na talaga ng final assault na pinpointed ang kanyang location at magkakaroon na ng final assault kaya siya napilitang sumuko. Kahit anong gawin nyo, hindi nyo kayang i-discredit ang PNP, hindi nyo kayang i-discredit yung effort ni General Torre. Nakita nyo yung paninindigan ng mama. Hindi nagpatinag. Ang sinasabi pa ni Torion, wala naman daw talaga dyan si Kibuloy sa compound. Naando doon daw yan sa bundok. Ang ibig sabihin, nakalabas siya ng compound, tapos bumalik pa. Na alam niya makukulong siya. Alam niyang walang laya ito. Alam niya na mawawala na yung luho niya sa buhay. Mawawala na yung kanyang bathtub na masarap. Yung kanyang napakagandang bedroom. Mawawala yung masasarap na pagkain. Mawawala na yung naaamoy niyang babaeng mga kabataan. Mawawala na yung tagamasahe. Mawawala na ang amoy ng Palmolive shampoo. Balita ko, nung kalakasan nila sa pag-consume ng Palmolive dyan, nagkakaroon na shortage dyan sa Davao. Ng Palmolive, yung kulay violet. Pero nung nandoon pa nga siya sa tunnel, sa kanyang bunker,
Ano pa, dumadaloy daw ang ano diyan, Palmolive shampoo papasok sa compound. Ibig sabihin, na tuloy-tuloy si Pacquiao sa pagkonsumo ng Palmolive. Kaya nga sinasabi ko, sa tingin nyo, kung nakatago sa bundok si Kibuloy no mga ilang araw na, babalik yan para magpakulong? Ang sarap-sarap ng buhay niyan, hindi yan sanay sa ganyang buhay, nasa kulungan. Na kung saan, ang tulugan niya, basic. Ang pagkain niya, basic. Ang kwarto niya, basic. Narinig ko nga, parang almusal niya ata kanina, itlog at saka corned beef. At may kape. Sarap din naman, di ba? Pero grabe ang nawala sa kanya. So, katangahan ang maniniwala sa inyo, Torreon, na yan ay nakapagtago sa bundok ng ilang araw at bumalik lang para sumuko. Dahil sa kulungan ngayon, wala diyang inner pastoral na magmamasahi sa kanya. At sisipingan siya magdamag. Yan yung mga pang-aabuso na sinusumbong ng kababaihan. Na matagal na daw niyang ginagawa sa kanyang inner pastoral. Inner circle pastoral. Kaya katangahan yan, Torreon, para may maniwala pa sa'yo. Kayo lang yan. Mga ilang piraso na lang kayo naniniwala sa sinasabi nyo. Na hindi nagtagumpay ang PNP sa pag-aresto. Wala na talagang, wala na. Huhulihin na rin siya nung araw na yon, kahapon, kung hindi siya sumuko. O dinakatikim ka ngayon ng hindi magandang jet ang sinakyan mo. Hindi Learjet. C-130 sinakyan mo. Kayong lahat, yung mga co-accused mo, nakatikim na kayo ng C-130 ride. Hindi na Learjet. At walang mga pastoral na nakapaikot sa iyo kay Buloy. O tingnan naman natin itong mga pinagsasasabi nung nagkaroon ng hearing dyan sa Davao. Nakakainis din na mayroon tayong mga senador na halos talagang pigilan na sa pagsasalita itong si General Torre at bigyan ng todo-todong oras ng pagsasalita itong mga kampo, yung mga angkan o yung mga kampon ni Kibuloy. Nakakainis man, panoorin na rin natin. And that is surrounded by rooms of women. Adjacent to it is a room for a woman we have not yet identified. Next slide. Well, as if assessment. You're trying to impute malice. What? You're trying to impute malice because, yung bathtub na yan, regardless kung gaano kamahal yan, kaya nga niya bumili ng aeroplano kaya nga niya bumili ng helicopter So, sir, the warrant of arrest had already been issued by a judge on charges of sex with a minor. But have you seen Pastor Apollo Kibuloy making sex with the children in that bathtub? What? We're not saying, sir, it's in the warrant. Because you are trying to impute malice. What? In your statements. No, sir. I'm not imputing malice. I'm just saying. The way you deliver your statement is trying to impute malice. What? What I'm saying, sir, is that evidence that we see is supporting the warrant of arrest for sex with a child, sir. Okay, I'm not lawyering for Pastor Kibuloy, I am just trying to, get to what you're saying. True enough. Point of order, Your Honor. What? Point of order. Yeah, well, it seems that the presentation of the General, Your Honor, is being used really not to present facts of what happened, but to present
his view of Pastor Apollo C. Kibuloy in order to malign him, in order to make him look bad to the people without even presenting a single evidence and possible reason why is it that the location of the rooms are like that. Simply because of the fact that there are many members of the KOJC, and to impute malice into his supposed presentation, Your Honor, which is actually a confirmation that he is turning an arrest warrant into a general warrant, which is prohibited in the Constitution, Your Honor, because he is Assessment. Your Honor, if I may point of order, how did he know that those are rooms of women in the first place? Sir. Okay, and that prior to the time when Pastor Apollo C. Kibuloy can no longer be found since March, how did he know that those were occupied by in fact women? Why? Was he staying there? Oh, you want to answer? Yeah, wait. Just manifestation of impartiality and fairness, Mr. Chair and Your Honors. And I just would like to ask if a resource person could raise a point of order, Your Honor. I think as far as the rules of this committee is concerned, the committee can raise a point of order. I take back my consideration of this point of order. Okay? Fair enough. Okay, thank you. I don't know how to deal with this situation. Kung nakikinig sana si President Bongbong Marcos na yun. What? I am appealing to you, Mr. President. Please, listen to these people. Anay, balik mo ang buhay nito mga tao na ito to normal. Not only to the QGC members, but also to the policemen. Galing pa ito sa ibang region na ilang araw na dito. Walang matinong higaan, walang matinong kain, walang matinong tulog, walang matinong ligo. I am appealing to you, Mr. President. Please act on this. Huwag ninyo isara yung utak ninyo. Huli lang si Pastor Kibuloy. You are willing to sacrifice everything. That's only an appeal. So again, I'm throwing back to you the question. How long do you intend to stay there? Sir, same with the commitment earlier. We will stop until we arrest Apollo Kibuloy, sir. We believe he is in KOJC compound and we look for him. If only the KOJC members will cooperate with us, leave us alone what we are doing, we're not hurting them. Okay, ayan. Mga kababayan, hindi ba nakakainis yung pinagagawa ni Bato? Halatang halata yung pagkampi sa kabila. Natila baga, siya ay pinapasweldo ng kampo ni Kibuloy. Baka nakakalimutan niya na nagpapasweldo sa kanya, mamamayang Pilipino. Hindi po ang KOJC ang nagpapasahod sa kanya. Bakit ganun na lang ang pagtatanggol, ganun na lang ang effort nila, last minute effort, para hindi mahuli si Kibuloy. Mukhang ano to mukhang may communication sila kay Kibuloy Mukhang nagkakaroon sila ng, not directly kay Kibuloy, siguro itong mga tauhan din ni Kibuloy, at humirit ng hearing at hiritan si General Torre mag-appeal kay General Torre na ihinto na ang paghahanap. At bumalik na lang daw pag may bagong tip na talagang firm tip na nandiyan daw si Kibuloy. Saka naman nakakita ng ganong pulis. Alam nyo, wala kayong karapatan, wala kayong legal basis. Kahit ikaw Attorney Torion, ang Senado, wala kayong karapatang pahintuin ang ongoing, nung nagkakaroon ng ongoing serving of warrant of arrest. Kahit magngak-ngak kayo, ang pwede lang magpahinto dyan, yung korte. Na nag-issue ng warrant. Kaya ba to, nakakahiya lalo yung ginawa mong pag-aapila kay General Torre na pahintuin, na huminto na sa paghahanap, at lalong-lalo na nakiusap ka sa presidente, kay President Bongbong Marcos, na kung maaari,
makinig ka, buksan mo ang iyong mga tenga, huwag mo isara ang inyong tenga, pakinggan mo ang sinasabi ng mga miyembro ng KOJC. Can you imagine kung gaano kakabayas? Pati presidente umapila ka na pahintuin yung paghahanap. Pakapala na tong grabe. Talagang labasan na ng baraha. Labasan na ng walang mga delikadesa. Pakapalan talaga ng mukha. Pahihintuin mo yung operation dahil lumalabas, baka may pakinabang ka. Wala namang ibang dahilan siguro. Hindi mo naman kamag-anak yan. Hindi mo naman kapatid yan. Bakit gano'n na lang ang malasakit mo nung malapit ng mahuli? Ano bang pakinabang meron? Sipin mo makiusap ka mismo sa presidente, senador ka. Nasaan ang batas? Nasaan ang hustisya? Hindi bali sana kung walang reklamong rape. Hindi bali sana kung hindi kabataan ang mga biktima. Nawala na talaga yung neutrality mo, nawala na talaga ang pagiging lawmaker mo, nawala na sa dugo mo ang pagiging pulis mo. Talagang kinampihan mo na yung akusado. Garapalan na to. Kaya mga kababayan, tandaan nyo yung mga pinagagawa ng mga senador na to na kumampi doon sa mga may heinous crime accusations. Grabe ito. So nagpapasalamat tayo sa presidente at nanindigan at talagang in full support doon sa ginawa ni General. Thank you so much sa PNP at lalong-lalo na sa DILG Secretary Benhur Abalos. Kay General Marbil. Kay General Torre sa paninindigan mo. Sir, talagang saludong-saludo kami sa iyo. At ganoon na rin sa Armed Forces of the Philippines at lalo sa ISAF. Salamat at hindi kayo bumitaw at hindi kayo nagpa-pressure kahit na senador pa. Kahit na senador na pinasisweldo ng taong bayan. Senador na nanindigan para sa isang akusadong kriminal. Thank you so much at ladies and gentlemen, hanggang dyan na muna tayo at muli tayo magkikita-kita. Sana doon naman sa mga hindi pa nakapag-subscribe, yung mga bago sa aking channel, please do subscribe. Hit the notification bell as well. The like button. And you may want to share this video sa inyong mga pamilya at kaibigan. Thank you so much at magkita-kita tayong muli.